Mga kababayan ko sa Pilipinas, sa Estados Unidos, sa Canada, sa Australia, sa United Kingdom, sa Italy, sa Germany, sa Japan, sa New Zealand at sa Hong Kong, mga OFW na nagpapakihirap para sa pamilya, mga kabataan na naghihintay ng pagbabago, mabuhay kayo sa hashtag #WalkWithLan. Ako sila ng inyong walk na hindi natatakot sa init ng issue. Ngayon, sa gitna ng ulan at baha ng korupsyon, tayo ay mag-walk ng sama-sama. Alam nyo ba, mga kawok, ang katotohanan ay parang isang basurang maleta. Punong-puno ng dumi, pero kapag binuksan, amoy na amoy ang katotoo. Ito ang kwento ni Orly Gutesa, ang dating sundalong nagsabing nagdala ng milyong-milyong kickback sa bahay mismo ng dating Speaker Martin Romualdez. Bombshell ha, noong September 2025 sa Senate Blue Ribbon hearing. Pero ngayon ha, babaliktad na raw siya bukas, November 14. Ayon kay Senador Amy Marcos, tinatakot daw ang pamilya niya. Halos tinututukan ang asawa at anak. Bayani ba siya o biktima ng sistemang kinakalawang? O baka naman tanim lamang? Sa ilang mga minuto na ito, wala tayong chismis, puro katotohanan. Satire na may talas ng pluma ni Deo Macalma at tawag sa aksyon para sa rally sa November 16 to 18 sa Luneta at EDSA Shrine. Para sa mga OFW na nagre-remit ng dugo at pawis at mga kabataan na hindi na gusto ang lumang politika. Ito ang inyong gabay. Hit like, subscribe at sumali sa YouTube membership natin para sa exclusive work sessions. Sama-sama, panatilihin nating malaya ang boses. Hashtag laban para sa katotohanan. Mga kawok, simulan natin sa simula. Parang pelikulang Pilipino na puno ng plot twist. Pero walang happy ending kundi kung hindi tayo gagalaw. Noong 2024, sumabog ang flood control projects controversy, mga milyardong pondo para sa pagkontrol ng baha sa Metro Manila at iba pang lugar. Pero sa halip ng mga dike at drainage, nagkaroon ng ghost projects at kickbacks na parang pinyata sa fiesta. Ayon sa Commission Ayon sa Commission on Audit, COA, mahigit 200 billion pesos ang nawala, pera na dapat para sa mga nanay na lumulutang sa tubig habang naghihintay ng tulong. Sino ang mga sangkot? Si dating Ako Bicol Representative Saldico na sinasabing nag-utos ng basura. Mga maletang puno ng pera na ipinapadala sa mga politiko. At si Gutesa, siya ang dating security aide ni Ko, isang retired Marine na biglang lumitaw noong September 25, 2025 sa hearing ni Senador Rodante Marcoleta. Actually, sa hearing po yan ni Senator Ping Lacson, no? Wala na po kasi si Marcoleta na chairperson ng Blue Ribbon Committee. Nagswear siya sa korte na personal niyang dineliver ang mga maleta sa bahay ni Romualdez. Trillions daw sa kickbacks mula sa DPWH projects. Pero wait parang teleserye, di ba? Biglang hero ang dating gwardya. Pero ngayon, suspect sa perjury dahil falsified ang affidavit niya. Ayon sa Manila Court, ano ang mas malala? Ang korupsyon mismo o ang pagiging madaling mabili ng katotohanan? Para sa mga OFW sa Canada at Australia na nagbabayad ng buwis sa abroad para sa pamilya rito. Ito ang tanong na dapat niyong isipin habang nagre-remit kayo ng $1,000 na nawawala sa bulsa ng mga magnanakaw. Shoutout sa mga Pinoy sa Japan at New Zealand. Kayo ang tunay na bayani, naglalabas ng pawis para sa bayan na hindi man makita ang resulta. Pero sa rally na darating, ipakita nyo, suporta nyo online. Okay, lahat tayo mga kawak may kwento ng pag-asa na biglang nababali. Si Orly Gutesa, dating technical sergeant ng Marines, isang sundalong naglaban sa tunay na digmaan. Hindi sa opisina, Nung una, mukha siyang whistleblower ng taon. Nagdala ako ng basura sa bahay ni Romualdez. Sabi niya sa video at hearing. Mga detalye, suitcases na may 50 million pesos bawat isa. Ipinadala kay Ko mula sa contractors tulad ng Diskaya couple. At si Romualdez ang pinsan ng presidente na sinasabing nag-benefit ng bilyones. Pero satire time tayo. Parang lottery winner ng biglang nawala ang ticket o baka naman binili ng mas malaking jackpot. Ngayon ayon kay Amy Marcos, babaliktad si Gutesa
bukas sa hearing. Dahilan, threat sa pamilya. Tinututukan daw ang asawa at anak. Pero Senador Ping Lacson, welcome to the dream world. Sabi niya, parang panaginip lang ang claim ni Amy. Witty ba? Oo, pero malungkot sa Pilipinas. Ang whistleblower ay parang candle sa baha. Matulis pero madaling matunaw. Para sa mga kabataan sa Pilipinas at UK, ito ang lesson. Huwag maging gutesa, magiging ebidensya kayo, hindi kwento. At sa Italy at Germany ng mga OFW, kayo ang susunod na henerasyon. Gamitin yung lakas, ang social media para sa rally. Okay. Fast forward sa ngayon, November 13, 2025. Si Mike Defensor, dating congressman, nagsabi na dadalo si Gutesa sa hearing via Zoom pero hindi pa confirmed. Si Saldico hindi muna makakaharap. Ayon kay Lacson at si Romualdez, walang ebidensya raw na link sa kanya. Pero ang COA ay nagdadagdag ng 4 na anomalous projects sa Bulacan, 344 million pesos na ghost money. Okay, critical point tayo Ito ay hindi isolated. Ito ang pattern ng corruption sa Pilipinas. Mula sa PDAF scam hanggang ngayon, laging nawawala ang mga whistleblower. Bakit? Dahil ang sistema ay parang octopus, maraming tentacles, pero iisang ulo na hindi nahuhuli. Intellectual dig tayo Ay nako, bang nagsasabi God is dead o sa atin, accountability is dead sa gobyerno. Mga kababayan, kayo ang bridge. Ipasa nyo ang balita sa pamilya. At sa Canada, Australia, join the online petition para sa rally. Okay, ngayon ang climax mga kaibigan. 3-day prayer rally laban sa korupsyon. November 16 to 18 sa Quirino Grandstand at EDSA Shrine. Organisado ng INC at iba pang grupo. Inaasahan over 300,000 attendees. Baka more than pa dyan. Baka 3 milyon yan, no? With 16,000 police para sa maximum tolerance. Pero warning, kakasuhan daw ang walang permit. Pero ito ay peaceful, hindi sabotage, kundi simula ng pagbabago. Mga kabataan, ito ang inyong moment, hindi TikTok trends, kundi tunay na laban. Mga OFW sa Japan at New Zealand, live stream nyo. Sumali kayo sa membership natin para sa rally toolkit, posters, chants at witty slogans tulad ng basura sa maleta, basura sa gobyerno. Subscribe na at maging kawok para sa bayan. Okay, mga kaibigan, with time tayo Si Gutesa parang saging na overripe. Una, akala mo matamis, pero biglang ampalaya. Bakit babaliktad? Parang tahimik o threats na totoong-totoo tulad ng sinasabi ni Amy para isalba si pinsan. Si Romualdez yan Walang physical evidence pa, pero ang COA report ay solid. Fraud sa 200 billion pesos. Konting intellectual tayo. Ito ay Foucault's power dynamics. Ang nakakapangako ng hustisya ay siyang nagkokontrol ng narrative. Para sa mga kabataan, huwag maging pawn, maging king sa chess ng politika. Kung si Gutesa ay movie titled The Recant of the Whistleblower, starring threats at box office flop, Pilipinas, US, Canada, Australia, UK, Italy, Germany, Japan, New Zealand, Hong Kong, kayong lahat, ang inyong suporta ay ang tunay na flood control laban sa corruption. Mga kawok, sa gitna ng kasinungalingan, ang katotohanan ang unang dinudurog. Pero kasama kayo, kaya nating itindig ang tama. Sumali na sa aking YouTube membership. Sama-sama, panatilihin nating malaya at walang takot ang boses natin para sa bayan. Salamat sa inyong solid na suporta. Mag-subscribe na sa #WalkWithLan at maging bahagi ng ating masiglang laban. #laban para sa katotohanan. #WalkWithLan. Paalam muna tayo mga kaibigan. Ingat kayo at sa susunod, walk pa more. Maraming salamat at mabuhay ang Pilipinas.